love reading. Okay? Hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. Tignan natin. If naka-resonate kayo, then you can comment down below. Let's see. Pagod sa pag-away. Aw-aw. Napapagod na sa away ang sitwasyon na meron kayo ngayon. So, naguguluhan ka na, napapagod ka na, nagkatalo, nagbabangayan, mga ganong mga bagay. And parang on your part, hindi mo na to na-appreciate talaga. Very challenging yung mga nangyayari ngayon sa relationship niyo. Para sa'yo, parang gusto mo na lang maging single ulit, mag-move on. You are very much disappointed sa mga nangyari. Gusto mo na talaga tapusin tong relasyon na to. Feeling ko nga ngayon, either ikaw yung may gusto nito na silent treatment or ginawa mo na to sa person mo. Naiisip mo pa din yung mga pagsasama. Kasi yung gusto mo talaga sana, yung bang yung completeness sa pagmamahalan. Nagkakaintindihan, may pagmamahalan, support to each other, mga ganong nagkakaintindihan sa differences. Pero hindi yun yung nakukuha mo sa relationship niyo. And you did try and parang napapagod ka na hindi mo nahahanap yung gusto mo sa relationship na to. So, kung may maingay, sorry, umuulan kasi. Pero I hope wala kasi naka-mic naman ako. Anyway, let's see more. Sa person mo, decidido pa rin naman siya sa'yo eh. Willing pa din siya talaga mag-offer sa'yo na yung bigay. Kumbaga ayaw kanyang bitawan. Kaya siguro, napapagod ka na kasi nagtatry ka ng best mo na intindihin siya, patawarin siya, at bigyan ng chance para magbago siya because he said so, he or she. But nothing's happened. Para sa kanya, ramdam niya pa din na gusto niya pa din to, parang pagbigyan mo pa din ako. But the problem kasi sa kanya is may pagka-toxic siya in a way. Might be naglaloko siya, ganyan. Pero every time that nagde-decide ka to let go, nagsisisi naman siya. And I think he or she is really doing his or her best na magbago talaga. Pinakpakita niya talaga to sa'yo. But the thing here is, after mga ilang buwan siguro, bumabalik lang, napapagod ka na, wala kang nakukuhang kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa relasyon na to. So, parang on your part, nadidisappoint ka. You are holding on, focusing on your relationship, waiting for this person to change and nothing's happened. Kaya pagod ka na ngayon. So, yung nararamdaman mo nga dito is like, kahit ikaw pa din naman, gusto mo pa rin talaga, kahit papano, kahit ganito ka nakapagod, dahil nga sa mga siguro sinasabi niya, nagmamakaawa siya, wag, ayusin ko na to, magbabago na ako. Gusto mo pa din to bigyan ng chance actually. But then, part of your brain siguro, gusto na talagang mag-move on. Gusto na talaga na mabalik yung power mo, girl power, to rebuild yourself na din. Parang imbalance na yung nararamdaman mo dito sa connection na meron kayo. Honestly, nawawalan ka na ng gana. Parang konti na lang. Parang nasa point ka na talaga of gusto mo nang
kalimutan yung nararamdaman mo para sa kanya. Para madali na lang sa'yo magdesisyon. Kasi even sa'yo, it's really hard for you to decide. So, sa mga ginagawa ng person mo, hindi din madali para sa'yo na magdesisyon. Ang gusto mo lang naman kasi talaga, simple lang. Gusto mo yung relasyon na focus lang kayo sa isa't isa. Kung may pamilya man kayo, sa pamilya, bahay, trabaho, pamilya, ganun lang ang gusto mo. Focus sa mga goals ninyo, plano ninyo, bigyan ka ng time or kayo, maging responsible or something. But siguro may part of that na gagawa niya naman, but not exactly the way you want it. Sometimes kasi, dumadating sa atin yung tao sa buhay natin nang hindi perfect as what you really want, as what you really desire. But sometimes then, when you manifested it, like, as in, na-manifest mo talaga to ng maayos, minsan dumadating talaga siya ng ganun. But still, not perfect. Kasi wala namang perfect eh. Kasi nararamdaman mo pa rin na gusto mo pa rin talaga na makita ng pagbabago niya. Kumbaga, ayaw mo yung magbabago siya nang wala ka na. Gusto mo makita talaga na nagbabago siya, na nandyan ka. While walang hiwalayan na mangyayari. Parang ganun yung gusto mo. Pero pagod ka na talaga dito. So, yung issue kasi dito, I think, more on, hindi talaga kayo nagkakaintindihan dalawa. Wala naman ako nakita ditong third party. Wala naman. Baka meron, pero hindi siya talaga yung dahilan. More on, siguro masyado siyang chick boy. Kasi, kung third party, possible na may karelasyon siya na iba. Like, nagseryoso din siya doon. Pero dito kasi parang wala naman. More on friendly lang siguro talaga siya. Easy-go-lucky na klaseng tao. Parang wala lang pakialam sa buhay. Parang okay lang, kaya natin yan. O sa susunod na lang. Or bala na kung anong mangyari. Parang wala siyang plano sa buhay. Kumbaga, nandyan naman siya. Pero parang para sa'yo, gusto mo din na gumawa din siya ng paraan para sa inyo. Kumbaga, mag-effort din siya. Nag-effort man siya, sabihin natin na nag-effort siya, pero parang para sa'yo kulang. So, parang it's more on kind of person na wishy-washy na tao. So, ito yung nagiging issue, nasasaktan ka kasi. I think more on, isa din yung ano ninyo dito is yung communication. Yun. Minsan din na kayo nakakapag-usap ng maayos dalawa. So, and also yun na nga yung yung confusion. Nako-confuse siya sa nararamdaman. Dahil na din nagkaroon din talaga kayo dito ng issue. Lack of effort na din. And yung sa mga nalalaman mo. Mga nalalaman mo about your person. I don't know if yung marami ba siyang ka-chat, madami ba siyang ganyan, or masasabi na din natin cheater siya. Kasi cheater has a different naman na way. Hindi naman yung cheating kasi, hindi lang siya magbe-base lang tayo sa babae. Pwede din na may mga ginagawa siya ng hindi niya sinasabi sa'yo na dapat sabihin niya muna sa'yo. So, ginawa niya yon nang wala kang kaalam-alam na where nalaman mo na lang na ginawa niya pala yon na hindi mo alam na ginawa niya yon. So, pwedeng ganyan, pwedeng money. Pero wala naman ako nakitang money issue ata dito. Kulang ba kayo sa communication? Hindi nagpa-progress yung relationship ninyo?
alam mo yung hope mo talaga dito is yung bang parang magkaroon ka ng lakas na loob. Yun na ngayon nakita ko kanina, yung baga kung pwede lang, madali kong kalimutan to. At magkaroon ako ng lakas na loob na umalis sa sitwasyon nang parang wala lang akong pakialam. Pero hirap para sa akin yun. Hindi madali para sa akin yun. Kasi nga, mahal mo talaga tong person na to. Dati pa naman may mga nalalaman ka na naririnig, nalalaman. Alam mo, you are gathering information, mga ganong mga bagay. Pero hindi ka nakakabitaw because you are holding on sa pagsasama ninyong dalawa. So, pagmamahalan din ninyong dalawa. Yung fear mo dito talaga also is baka masasayang lang yung pagmamahal ko sa maling tao. Baka minahal ko to ng ilang taon, hindi pala ito yung para sa akin. Pero actually, kung ito man yung mangyayari talaga, kung sino man makaresonate dito, ito talaga yung mangyayari sa'yo. It happens talaga for a reason. Ba pwedeng 20 years kayo, naghiwalay kayo, and nagkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay until sa wala na. Could also be a karmic relationship ang meron sa inyo. Nangyari yun because kailangan siya mangyari. Hindi yun sabihin na sayang. Pero, pwede. As human being, as normal people, pwede natin masasabi yun. Sayang lang yung tinuon ko na panahon dito na sana tinuon ko na lang sa buhay ko, sa success ko or sa ibang tao na mas karapat-dapat. Pero, kung normal ka, like you are not spiritual person, pwede mo maisip yun. Pero when you are someone, a spiritual person, may isip mo kasi na nangyari yun dahil kailangan niyang mangyari para matuto kayo sa lesson ninyo, para may purpose kung bakit nangyari yon. You might be a karmic relationship, so twin flame connection, and pareho kayong dapat magtulungan to learn some lesson, and when the lessons learn, so you need to separate na. So may mga ganong kasi na pangyayari sa buhay, relasyon. Kumbaga, kung hindi to nangyari, example, darating yung araw, hindi na talaga kayo nagkabalikan, naghiwalay na kayo totally, may kanya-kanya na kayong buhay, okay na kayo sa sarili ninyong buhay separately, is, kung hindi kasi to nangyari, itong relasyon ninyo, you will never learn lesson dito sa buhay, or hindi mo masasabi na kailangan mag-ingat na ako, kailangan ayusin ko na to, kailangan I will need to learn to know that person first. Kailangan hindi na ako dapat masaktan, hindi ko nahayaan to sa sarili ko, or mga ganong mga bagay. Kung hindi to nangyari sa'yo, hindi mo maiisip yun eh. So definitely, mangyayari talaga to para matuto ka. Preparation na din siguro talaga for the right person to come. Kasi ito yung outcome dito. Etong person na to, darating yung araw, magsisi talaga siya sa mga ginawa niya sa'yo. Magsisisi siya. As a point na darating yung araw, hindi naman siya gigive up pa rin sa'yo. Hindi pa rin siya gigive up. He will going to try not to change. Pero, on your part kasi, bakit siya magsisisi? Feeling ko sa'yo, mas pipiliin mo yung pagbabago sa buhay mo. The changes in your life nang wala siya. You wanted to siguro na to go out from this, to have a changes, to explore new beginning sa buhay ko nang wala siya. And dito niya pagsisisihan talaga yung mga nagawa niya. Dito siguro na niya
matutunan or kailangan niya to learn from his mistakes na. Kasi nandito yung regrets sa kanya eh. And dito niya ma-realize na mahal ka talaga niya. And dito niya maisip na kung sana nag-ayos ako before, inayos ko lahat or nagpaka matured ako or whatsoever. Siguro kasal na kami ngayon, happy kami ngayon. Siguro yun yung mga realizations niya eh. So dahan-dahan kasi kayong nawasak, dahan-dahan ka napagod until sa ayaw mo na. Pero hindi pa rin siya give up. Sa mga realizations niya na yan, kung hindi man to agad-agad na mangyayari, magpaplano to siya na bumalik at ayusin yung mga dapat ayusin sa inyong dalawa. So, in the future, nasa iyo yun, decision mo whether to accept this person still or not anymore. So, comment down below. Tatanggapin mo pa ba siya or hindi na pag ikaw yung nasa sitwasyon na ganito?